mag-join sa ika-45th National Disability Prevention na isinagawa dito sa bayan ng South UP. So ang atin pong naging programa dito, katuwang po natin ng LGU para po doon sa mga karapatan at pribilehiyo ng ating mga persons with disability. So katulad po yung pagbibigay ng assistive devices na siya pong naging katungkulan po ng Ministry of Social Services and Development PARM. So sa katauhan po yan ng aming minister na si Attorney Raisa H. Jajuri at ng aming Provincial Social Welfare Officer po na si Hadja Emma Isali. So kami po, sila po, yung aming mga boss ay puspusan po ang pagtaguyod sa programa po ng ating mga persons with disability, lalong-lalo na doon sa lobbying po ng mga batas po ng ating mga persons with disability. No? So sinabi ko nga kanina nung nagsasalita ako, yung 7 karapatan nga ng ating mga PWD ay dapat nilang matamasa sa bawat local government unit. Kasi ito po ay katungkulan ng ating LGU, yung ating mga PWD ay bigyang pansin, bigyang diin at bigyang halaga sa mga programa po dahil ito po ay nakaakibat sa kanilang sinasabi nating pondo ng bayan ay kasama po ang ating mga persons with disability. Yung sinasabi nating program, projects and activities ay dapat po talaga nilang maramdaman yon na may bigay ng mga LGU po natin. Kasi kung hindi po natin ipaparamdam ito sa ating mga PWD, hindi na po natin ma-exercise yung kanilang mga karapatan na sinasabi po natin. Yung karapatan nila po sa edukasyon, karapatan nila sa kalusugan, karapatan nila sa employment, trabaho, karapatan nila sa auxiliary and social services, karapatan sa accessibility law. Yung mga RAMs natin sa mga opisina dapat friendly para sa ating mga PWD. Karapatan po sa komunikasyon. At the same time, yung karapatan po nila sa rights of suffrage po nila, yung pagboto, bumoto at magrehistro yung ating mga PWD sa ating community o komunidad. Saan po siya nakapaloob, sir, na batas? Under Republic Act 7277. Na-revise po yan ngayon, naging Republic Act 9442. Ito po yung nadagdagan yung mga rights and privileges ng ating mga PWD. Yung privileges na sinasabi naman natin, yung discount nila sa paggamit nila ng kanilang ID, sa groceries, sa medicine, and then doon sa mga hotel, accommodation, transportation, at marami pang iba. Based doon sa design po ng ating Department of Trade and Industry, sa ating Department of yung sa drug, sa DA or what. So yun po yung mga sinasabi natin ng mga pribilehiyo ng ating mga persons with disability. So itong araw na ito is the first day pa lang of your week-long celebration? Actually, itong celebration na ito ay sinasaga every 3rd week of July. So ito nahuli lang ang South UP dahil sa marami silang programa po na naka-line up. So ito ay napag-iwanan siguro kaya ngayon na sinasagawa. So every 3rd week of July po, ito po yung paggunita natin sa ating sinasabing The Great Paralytic na si Apolinario Mabini. Every 23rd of July, kaarawan po ni Apolinario Mabini yan. So ito rin yung time na binibigyang diin o binibigyang pansin ang grupo po ng mga persons with disability po sa ating. So bukod ngayong araw, meron pang mga susunod na mga activities? Sa different municipality po, nasa province of Maguindanao po tayo, lahat naman po, almost ang 36 municipality ng ating Maguindanao ay nagsasagawa ng ganitong programa. Kasi isa rin po ito sa naging indicator po ng ating Seal of Good Governance na parte ng LGU na ma-i-prepare, mabigyang pansin yung ating mga PWD. So far, sir, ano po yung bigay po natin ng stipend katulad ng senior citizen, yung kalinga para sa may mga kapansanan. Ito ay kauna-unahang nangyari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ibang region parang wala itong ganito. Dito lang nauna ngayon dahil sa inisyatibo po ng mga pamunuan ng BARM ay na-design din po yung stipend na tinatawag natin na nagkakaroon tayo ng monthly allowances sa ating mga PWD, 500 pesos a month po yan. So ito ay binibigay quarterly or annually. O depende po sa programa na po ng LGU kung kailan nila pwedeng i-release itong sinasabing monthly stipend po para sa ating mga persons with disability. So may know po, sir, meron po tayong mga allocation assistive device na nasa office po natin. Ito ay kinakailangan lamang na ma-assess, mai-refer po ng ating mga LGU, ng mga kabaranggayan natin
doon sa kanilang municipal social welfare para po ipaparating sa opisina po natin sa probinsya, dahil doon po ay nire-review po natin yung mga kaukulahang dokumento Ibig sabihin, para maka-avail pwede po pong sila. mag-apply. Yes po, applyan po nila yan, submit po sila ng mga requirements, and then depende po yan sa assessment ng ating municipal social welfare kung talagang anong pangangailangan nila, crutches pa, wheelchair pa, o yung single cane o what. Tunayan, meron po tayong matagal na nating kapartner itong Davao Jubilee Foundation. Sila po ay funded ng ICRC, yung International Red Cross. So nagbibigay po sila ng libreng prosthesis of artificial leg. So ang ginagawa po lamang natin, nagtatandem tayo sa kanila, dinadala po natin yung mga client natin doon mismo sa kanila para ma-assess nila, ma-refer, titingnan nila, and then that's the time kung ano yung pwedeng maibigay nila, ito by prosthetic or artificial leg doon sa mga putol po. Meron din po silang sa hearing aid, and then meron po tayong sa mata para po sa kanilang programa. Marami po. Sa Tibocure, yung mga bata po na may club foot, so nagbibigay libre operasyon din po sila. So dinadala din po natin sa Tibocure. Ito po yung stakeholder din po natin na partner para sa programa po na katulad nito. Yes, sir. Thea Vilcan from Medalas TV News Online. Sir, ngayong araw po yung pagkulitan ng 45th National Disability Prevention and Rehabilitation Week na supposed to be sa July 5, right? Supposed to be, isinagawa ito nung July. Yeah, supposed to be Oo, sa every July. third week of July. Every third week of July. So, na-extend dahil na-busy ang Oo, dahil may mga nakaline up ang program itong ating mga LGU. So, inahabol naman din kahit paano, isasagawa pa rin nila. Okay, sir. So, naging matagumpay po yung sinagawa ngayon. Unang ko katanungan, ilan po yung nakatanggap ngayon ng wheelchair? Sa ngayon, meron tayong 3 wheelchair na nai-award doon sa identified clients na nag-qualify. And then meron tayong 2 quad cane. Yung quad cane yung may 4 na paa, yung may hawakan, quad cane ang tawag doon. And then dalawang single cane, yung katulad ginagawa ko yung isang paa lang, single cane. At saka mayroon pong isang crutches, yung para po sa kilikili, crutches. Maliban doon, sir, may cash assistant po ba? Hindi ko na alam kung meron kasi so far yun lang po ang ating Nagbigay naibigay din po kayo ngayon. ng mga ayuda, sir? Nagbigay din kayo ng mga kits? Ang LGU na po ata ang makasagot niya kasi sa kanilang panin. Ang sa atin lang sa Ministry of Social Services in partner doon sa LGU ng South UP, katuwang yung ating MSWO, yun lang ang ating ibinigay, yung mga na-identify po ni MS na mga nangangailangan ng assistive devices. So marami pa po tayong So sir, pangalawang tanong ko po, sapat po ba sa mga PWD yung nabigyan ngayon ng mga equipments? Sapat sa po ba tingin sa kanila? ko, malaking bagay ito sa kanila, lalo na sa mobilization nila. Dahil talagang kinakailangan nila ito, no, sa pangaraw-araw nilang gawain. Kasi kung talagang wala itong devices na itinutulong natin sa kanila, nakikita talaga natin yung sitwasyon nila na hindi naman siguro magandang sabihin na kawawa, pero talaga nakikita natin na kailangan nila ng kaagapay na mayroon ding device para masustain lang yung kanilang pamumuhay. Mabigyan ng daan. So nabanggit po niyo kanina yung mga child na merong cleft-leg. Yeah, cleft-leg. Yes po, tama. Sa totoo, meron po tayong partner po from Manila, yung Smile Train na gumagawa ng ganitong aktibidades. NGO rin po ito sila. So every year, parang twice silang pumupunta dito sa atin sa Mindanao para mag-conduct ng libreng operasyon para doon sa mga bingot at saka yung mag-clip-pated. So katunayan na itong year, 2, doon natin sinagawa sa regional hospital. So in-invite at nag-announce po tayo sa all 36 municipality na i-gather yung mga bata na nangangailangan ng ganitong operasyon para matulungan po natin, libre po ito at may kakibat din po mga gamot na binibigay sa kanila ng ating partner na Live yung Smile Train po from Manila. So sir, kanina nakita po natin meron din half na yung paa niya. Yes po, So may possibility ba na matulungan din ito para makalakad ng maayos? Kaya nga, nag-usap kami kanina ng MS ninyo, nakita natin yung isang client kanina na talagang kailangan niya ng artificial leg. Actually, nabigyan na siya ni Sir Alinor ng crutches. Kung sa tingin natin, hindi enough na yun ang kinakailangan talaga niya ng crutches. So dapat yung paa na makalakad siya ng matuwid at makatrabaho siya ng maayos. Sir, yung bang no discrimination, sir, or yung right nila sa employment na ano ka talaga,
Yan ma-emphasize po pa ang sa patuloy nating nilalabi no, sa mga LGUs kasi ito po yung naging mandato ng tanggapan namin yung MSSD na dapat palakasin yung advokasya para sa ganitong mga programa nga, yung employment, discrimination natin sa employment, discrimination doon sa pag-aaral ng mga bata, doon sa livelihood na binibigay para sa mga persons with disability. So tayo po ay puspusan yung ating pakikibaka. Kasi sa labor code, yun, sir. Nasa batas po kasi talaga natin yan. So hindi naman siguro pwede nating talagang awayin natin yung mga LGU. So ang ginagawa lamang po natin ay nakikiusap tayo sa kanila. Ito po ay batas. Ito po ay dapat maipapa natin sa ating mga PWD na tulungan natin sila. Kasi napapaloob na po ito sa ating republic. So sir, yung mga PWD ngayon sa iba't ibang barangay po sila? Sa mga barangay levels naman po, nasa LGU na po yun. So sila na yung nag-spread out doon sa mga locality din nila, within the community nila, kung ano yung pinapaabot natin sa kanila. Okay sir, panawagan po sa iba pang mga merong personal with disabilities kung So ano ito, po yung dapat nilang gawin. Pinapaabot po natin sa ating mga persons with disability, katulad kung may mga kapansanan, no, na huwag po tayong mahiya, dapat po tayong makijoin at ipaglaban natin yung ating karapatan kasi ito lang yung paraan na makakatulong din po sa atin, no? Para tayo ay ma-empower, para po tayo ay mabigyang tulong ng ating panggobyerno. So hinikayat natin sila na lumabas at alamin yung kanilang mga karapatan. Lumapit po sa opisina ng LGU, lalong-lalo na doon sa office po ng Municipal Social Welfare kung ano yung pwedeng maitulong natin sa inyo. At saka yung para sa mga PWD naman po na talagang indigent, na walang-wala, no? So pwede po kayong dumulog sa opisina ng inyong Municipal Social Welfare para po applyan yung sinasabi nating programa po ng MSSD, yung stipend po o kalinga para sa may kapansanan. Kasi po may criteria po tayong tinitingnan dito. Una-una, yung talagang hindi na nakakapagtatrabaho. Pangalawa, yung talagang walang-wala o mahirap po. At saka yung disability po ay naging hadlang na sa kanyang paghahanap buhay po sa pang-araw-araw. Okay sir, maraming salamat po. Yan po ang ating panayam sa PWD Coordinator MSSD Maguindanao. Walang iba po na si Sir Nestor Cabigas. Maraming salamat. Thank you so much sir and have a nice day. Yes, assalamualaikum. Good morning, sir. Kaharap po natin ngayon ang Municipal Social Welfare Officer to 3rd South UP Maguindanao. Huwag lang iba kundi si Sir Alinor M. Pindinatar, RSW and MPA. Unang katanungan po natin, sir, kamusta po yung flow ng ating 45th National Disability Prevention Rehabilitation Week ngayong umaga? Actually, nakita naman natin doon, naging successful ang takbo ng ating program. As a matter of fact, ito ay long overdue plan na namin ng LGU. Collaboration ito siya since kami ay line agency. So, in coordination with the local government unit, we tied up to have the celebration, of course. Actually, as I mentioned kanina, no, ang National NDPR Week ay sineselebrate every July. But because of some events na talagang so may mga naunang event na hindi pwedeng ipagpaliban, so that is why na-delay. But then, yung sabi nga ng aming mayor, kahit medyo nakuliman tayo, but then we have to push this activity. So pinagplanuhan namin and ito nga na materialize siya. Ang aming mga participants actually ay officers from the different barangays, from the 11 barangays. So sila yung nandito kanina, and aside from that, yung kanilang mga members na kasama din, sumama din. So it's worth the wait rin. Yes, nakita din naman natin yung gaano sila nag-enjoy kanina sa ating program. So bukod ngayong araw ng mga activities po, ano pa po yung mga nakalaan pa po? Continuous pa rin yung aming advocacy doon sa batas ng PWDs. Barangay to barangay yun na ina-advocate yung mga rights ng ating PWDs. Integrated siya sa aming mga sessions. So marami kayong mga kinakandak na sessions, so integrated doon yung prevention. Actually doon tayo sa prevention ng ating disability. Aside from that,
siguro na-mention na rin ng aking kasamahan, yung aming program on Kalinga para sa may kapansanan. So continuous pa rin yung aming assessment kung sino pa yung mga pwedeng ipasok, mga eligible PWDs na pwedeng ipasok doon sa program para ma-avail nila yung kanilang subsidy sa atin. So may wino po doon po sa prevention, ano-ano po yung mga ine-emphasize ninyo, and then sa rehabilitation po, ano po yung mga ine-emphasize ninyo? Sa prevention, more on advocacy kami. Advocacy nung loss. Yung advocacy, nagdi-distribute kami ng mga flyers in campaign materials to prevent, kasi hindi lang naman din yung disability. Ang ma-prevent lang naman natin is yung mga accidents, mga kumbaga acquired na disability. Yung mga kuan naman, yung mga inborn, medyo, though kaya rin natin kuan, like advocacy on sa proper nutrition, yung ganun. May mga ganun din na... So, ibig sabihin, kaagapay ninyo ang Department of Health? Yes, kasama sila sa nag-advocate. At kasama, isa sa yung ating mga municipal links na deployed sa different barangays. So integrated sa kanilang family development session para sa prevention. Kasi meron talaga silang mga topics on disability prevention. So what about sa rehabilitation? Sa rehabilitation, may mga programs, na-mention na rin siguro ito natin kasamahan. Ang daming programs ang MSSD, aside from the local government unit na pwede natin access. Maraming mga programs din like we can may bago ngayon na program ng MSSD na like for instance kung kailangan na ng artificial legs, so meron tayong ganun, i-refer lang sa regional office, so parang ganun. So lahat ng yun sir, free po yun? Yes, free po yun. Kailangan lang magkaroon ng quotation kasi like for instance ang kailangan niya ay kailangan ma-assess lang ng isang medical expert kung ano yung kailangan ng client, and then titingnan kung magkano siya, at yun ang titingnan naman ng MSS na i-assess ng MSS kung pasok siya sa aming budget. But as pagkakaalam ko, medyo mataas yung ceiling for that, as much as siguro 75,000 na kung ang kaya nilang i-provide. Sir, kanina po, nabagit din ng ating coordinator na yung magkaroon ng free na yung sa may cleft palate. Para po ba yun sa children, even the adult pwede? Pwede yun doon ang adult. Depende din sa assessment yun ng ating medical expert. Kasi kami, ang magiging flow nun, kami ay magpupunta sa mga communities to see sino yung mga pwede, and then after i-refer namin to our partners like the CRMC kung sino pa yung mga pumapasok. Titingnan lang ano yung pwedeng like yung sa medyo masyadong young, depende lang yung sa assessment nila. Depende lang sa assessment ng mga medical experts. Sir, do you eye for the possibility na modernize po yung pamamaraan na pagtulong sa mga PWDs? Mayroon na rin actually ang MSSD na i-digitalize yung payment ng ating ng PWDs. But ako personally, this is my personal opinion, hindi siya ganun ka-applicable for the sector ng PWDs. Nakita naman natin kung gaano ka-vulnerable yung kanilang situation. Sa matter of fact, kapag nag-deliver kami ng services, may mga house-to-house na mag-deliver. Kasi may mga instance talaga na talagang bedridden, hindi talaga nakaya. So kami bilang sa social welfare, may mga time talaga na doon namin hinahatid. Barangay-based ang payout namin, minsan house-based. So para doon sa digitalization, hindi ako masyado wrong dahil like for instance, dipida sila sa ating mga remittances, and hindi naman ganun ka-friendly, friendly. Unlike kung dito sa amin, friendly yung mas advantage sa kanila. Opo, yun yung aking pananaw. Kung traditional, mas advantage. Mas advantage kasi kaya mong i-house to house. Whereas kung dyan, hindi naman sila mag-house to house. Balik kayo na lang yung maghahatid. How about yung magkano po yung natatanggap nila annually or quarterly? Sa ating program na Kalinga para sa may kapansanan, meron na 500 a month ang subsidy from MSSD yun na program. Minsan lang na quarter ang pagbabayad dahil sa processing ng ating payment. We heard, sir, that is a local initiative or advocacy ng ating government. That's not part of that. So sa national po, walang ganun? Wala. It's a Bangsamoro initiative program. Isa sa
ano to, flagship program Yung yung Kalinga para sa may kapansanan. So, I think on the farm na may ganung program. Pero I've heard na may some LGUs, pero hindi lang sa national, pero some LGUs in other part of the Philippines, mayroong subsidy for PWD, pero hindi lang sa national. Bilang officer po ng MSSD, ano po yung pinakamalaking challenge po sa inyo na matulungan itong lahat ng nangangailangan? Ako bilang isang field officer, isa sa challenge ko is yung pagiging yung strategic location ng area. May mga hindi pa rin nare-reach na mga PWDs dahil nga sa kalayuan. Kumaga siyempre na mag-isa lang din kami, kunti ang manpower. Opo. Though mayroon kayong mga naka-assign na mga para-social workers per barangay, pero may mga areas pa rin talaga na hindi naaabot. So, yun yung isa mga nakikita kong challenge dito sa aming lugar. Okay sir, imparting words po para sa ating mga kababayan dito sa Maguindanao. Para sa lahat ng mga South-Upians, no, na kung kayo man ay may mga tawag dito, may mga kakilala, kamag-anak na may kapansanan, pwede silang dumulog sa aming opisina. Ang opisina ng MSSD ay nandito sa building sa Alto Municipal Hall. Anytime ay pwede nila access. Mayroon din tayong office ng Persons with Disability Affairs Office na katabi lang din ng opisina. Pwede silang pumunta anytime para matingnan kung ano yung ma-assess, matingnan kung ano yung services na pwede sa kanila. Okay, maraming salamat sir sa pagbibigay oras sa aming media. So yan po ang tinig ni Sir Alino M. Quindenantor, RSWMPA, Municipal Social Welfare Officer 3, South Upi, Maguindanao. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.